Pwedeng magsilbing sulyak sa The Big One ng Pilipinas ang epekto ng magnitude 7.2 na lindol sa Taiwan. Mas matindi pa nga ang inaasahang lakas na aabot sa magnitude 8 o higit pa, ayon po yan sa PHIVOLCS. Isang malakas na lindol ang yumanig sa rehiyon ng Baghang sa Nepal. Ang trahedyang ito ay naganap kagabi at naramdaman ito ng mga residente sa rehiyon. Iniulat ng mga lokal na otoridad ang pinsala sa mga gusali at kalsada sa lungsod. Ayon sa pangunahing datos, ang laki ng lindol ay higit sa 6 na puntos sa Richter scale. Wala pang eksaktong impormasyon ukol sa likas na kalamidad. Ngunit ang mga tagapagligtas ay nagtatrabaho sa lugar. Binabalaan ng mga residente sa lugar sa mga posibleng epekto at dapat silang mag-ingat. Ang mga lokal na ospital ay naghahanda para sa pagtanggap ng mga biktima at pagbibigay ng kinakailangang medikal na pangangalaga sa kanila. At hanggang ngayon, ina-update pa rin ang pinsala na dulot ng lindol sa lugar ng Nepal. At talaga namang kahindik-hindik ang resulta ng lindol na ito, na libo-libo na mga katao ang naapektuhan dahil sa lindol na ito. At ating pagtignan mga kaibigan ang ilan sa mga video na nakuhanan ng mga netizens patungkol sa lindol sa Nepal. Tunay nga, makikita natin ng mas madalas ang mga trahedya katulad ng paglindol sa iba't ibang dako ng mundo dahil ito ay isa sa mga sinyalis na tayo ay nabubuhay na sa huling kapanahunan. The world is facing extreme weather conditions this year, with climate change posing as the biggest challenge currently. From flash floods to scorching heat, different parts of the world are grappling with erratic weather conditions. Kung ating mapapansin, ang bansang Amerika ay ang cradle ngayon ng kasamaan sa buong mundo. Dahil nandito ang pinakamalaking Satan Conference na nangyari ngayong taon. Ang pagpirma rin ni Biden sa pag-allocate ng budget para i-persecute ang mga conservative Christians. Nandito rin ang napakaraming mga atheists na hindi nananampalataya sa ating Panginoong Diyos. At ang sobrang kalayawan na tinatawag na Western culture ay sinakop na nito ang buong mundo dahil sa kanyang pagkaliberal, at nawawala na ang pagmamahal ng nakararaming mga Amerikano sa ating Panginoong Diyos dahil na rin sa kabisihan sa mga trabaho ng mga tao doon. Kaya naman kung ating mapapansin, ganoon na lamang sunod-sunod na ang mga catastrophe at mga pangyayaring hindi maganda sa lugar ng United States of America. Kabilang na rin dito ang pagpagsak ng ekonomiya. To accumulate was added by just one administration alone, the last one. They're the facts. Check it out. Check it out. Dahil na rin sa poor performance ni President Joe Biden. Ang paglaganap ng napakaraming krimen, pagpagsak ng populasyon, kawalan ng tubig, pagdami ng mga dilubyo, pagwasak sa New York City, at napakarami pang iba. At nito lamang mga kaibigan, isang napakadelikado na pattern ang na-unfold ngayon sa bansang Amerika na pwedeng mag-cause ng isa sa mga pinakadilubyo na trahedya sa bansang Amerika. Just last month kasi ay binanggit ng isang vlogger na si Ryan Hall ang isang huge ridge bilang isang high pressure na pinapangalanan niyang Death Ridge. Ito ay nafo-formulate sa sentro ng bansang Amerika dahil ang ginagawa nito ay binablock nito ang mga potensyal ng mga hurricane at ipo-ipo na pwedeng puminsala sa gitnang bahagi ng Amerika. Ngunit sa ngayon mga kaibigan, nawawala na ang Death Ridge na ito na nagliligtas sa bansang Amerika. Tinatawag rin itong Omega Block, at dahil dito, isang rare weather pattern ang nangyayari ngayon sa bansang Amerika na pwedeng puminsala sa gitnang bahagi ng June. Ayon na rin sa mga eksperto, ito raw ay isang severe weather na maapektuhan ang large area ng United States of America dahil na rin sa nawawala na ang Death Ridge o Omega Block na pumipigil sa malakas na bagyo sa bansang Amerika. Ang prediction nito ay pwedeng umabot ng 8 milyon na mga katao ang maapektuhan ng pinsala ng mga bagyong ito. At sinasabi na mangyayari daw ang pinakamaraming tornado phenomena sa bansang Amerika.
na pwedeng kumiti ng napakaraming buhay at madadamage ang nakakaraming mga bahay at establishmento sa gitnang bahagi ng Amerika. At ika pa dito, hindi raw ito isang hoax o panakot lamang, kundi ito ay isang katotohanan, mga kaibigan, dahil mararamdaman ang bagsik ng mga bagyo sa taong 2023, lalong higit ngayong June sa bansang Amerika. At kung ating mapapansin, unti-unti na nga na tinatanggal ng ating Panginoon ang proteksyon sa bansang Amerika dahil umabot na sa suktulan ang kasalanan nito at unti-unti na ring dumarating ang Judgment Day sa bansang ito. At sobra itong nakakabahala mga kaibigan dahil kung wala ang proteksyon ng Omega Black, naniniwala ako ang Panginoong Diyos ang naglagay nito ay titindi ng mas matindi ang mga trahedya sa lugar ng Amerika. Dahil kung wala ang kaligtasan ng ating Panginoong Diyos, sino pa ang magliligtas sa bansang Amerika? Forest fires in the eastern part of Canada have prompted some evacuations. Let's talk more about this with CTV's Colton Frail this morning. So Colton, how many people have been evacuated in Quebec and Labrador because of these wildfires? Wala ng kaluwagan para sa mga residente ng Yellowknife sa kabila ng pinakamahusay ng pagsusumikap ng mga lokal na bombero na pigilan ang mga apoy at ang tulong mula sa pamahalaan sa sentro ng Ottawa. Ang sitwasyon ay halos isang labis ng kaso ng pagkakalugmok. Kapag ang ilang mga residente ay nagmamaneho daw sa gilid ng kalsada, nasunog na ito kaya't lahat ng mga puno ay tinma. Iniisip ko ito'y linya ng internet o telepono na nasira at ang mga linya ng kuryente ay nahulog at patuloy na nakikita ang mga usok na umaakyat. At hindi rin mas maganda sa British Columbia, sinasabi ng mga opisyal doon na hindi pa rin bumababa ang lakas ng apoy at ang bilang ng mga taong lumilikas ay patuloy na tumataas sa bawat oras. Ang sitwasyon ay labis na lumalala at ang mga numero ay palaging nagpapago. Ngunit sa ngayon, humigit kumulang 30,000 na katao ang nasa order ng evacuation at karagdagang 36,000 na katao ang nasa abiso ng evacuation. Ang lungsod ng Kelowna ang pinaka naapektuhan kung saan libu-libong mga tahanan ay nawala dahil sa mga apoy. Kung aking itong iniisip mga kaibigan, sa palagay ko ay malamang sa malamang ay mag-iiwan ito ng malalim na sugat sa komunidad ng Canada. Ngunit nakikita ko na ang mga komunidad ay nagkakaisa at inaasahan ang patuloy na pag-unlad bagaman malalim ang sugat na ibinigay ng mga apoy na ito. Dahil naniniwala tayo na sa anumang klase ng pagkalugmok ay may pagkakataon ng pagbangon. Sinasabi ng opisyal na ang lakas ng apoy ay matutukoy sa pamagitan ng katotohanan noong Biyernes. Ang mga apoy ay sumiklab sa higit na 20 kilometers ng lupa sa loob lamang ng 12 hours. Ang malupit na sunog ay nagdulot din ng pinsala sa infrastruktura sa buong British Columbia na pumarsyal na nagpatigil ng ilang bahagi ng pangunahing highway sa pagitan ng Pacific Coast at natitirang kanlurang Canada. Si Prime Minister Justin Trudeau ay nag-utos na ipakalat ang militar ng mga unit at helicopters upang labanan ang mga apoy. Tumukoy rin siya na ang sentral na pamahalaan ay magbibigay ng kinakailangang tulong upang tulungan ang mga lokal na komunidad na makabangon mula sa trahedya. Gayunpaman, sa kasalukuyan, sinasabi ng mga opisyal sa Northern Territories at British Columbia na ang sitwasyon ay malungkot at marami pang ibang maaaring ma-displace bago ang mga apoy ay tuluyang mapigilan. At kung ating mapapansin mga kaibigan, nakakatakot na ang mga pangyayari sa ating mundo na tila baga sunod-sunod na itong nangyayari. Ang apoy na kumakalat sa buong mundo. Ngunit ito mga kaibigan, ang binabanggit sa banal na kasulatan na tunay nga na ang ating mundo ay masusunog ng apoy. Is the NATO gearing up for World War III? A recent report suggests a prominent NATO ally, Germany, reportedly has a plan to deploy hundreds of thousands of troops to fight Russia in the event of a future war. Ang opisyal ng NATO ay nagsabi sa mga sibilyan na maghanda para sa digmaan sa Russia. Ito'y ayon din sa ulat ng KyievPost.com. Sinabi ng chairman ng committee ng militar ng NATO na ang puwersa ay nagpapaghanda para sa isang posibleng digmaan sa Russia
at binalaan ng mga sibilyan na maging handa habang ang pinakamalaking pagsasanay ng NATO mula nang matapos ang Cold War ay nakatakdang gawin. Sinabi ni Dutch Admiral Rob Bauer, chairman ng committee ng militar ng NATO, na dapat maging handa ang mga sibilyan para sa isang posibleng digmaan sa pagitan ng puwersa at ng Russia, habang ang NATO ay nagpaplano na isagawa ang pinakamalaking pagsasanay nito mula nang matapos ang Cold War upang simulan ang isang buong labanan laban sa Russia. Sinabi niya na tulad ng paghahanda ng militar para sa posibleng labanang iyon, dapat ding maging handa ang mga sibilyan dahil ang digmaan ay hindi limitado sa mga aksyong nangunguna. Upang maging lubos na epektibo sa hinaharap, kailangan nating isagawa ang isang transformation sa pagkikipagdigma ng NATO. Para dito ang kooperasyon sa pagitan ng publiko at pribadong sektor ay magiging susi. Ika pa ni Bauer sa isang pulong sa pagitan ng mga lider ng militar sa Brussels. Hiniling niya ang lahat na asahan ang di inaasahan dahil maaring mangyari ang mga bagay sa anumang oras. Kailangan natin ang kooperasyon ng mga sektor ng pampubliko at pribadong sektor upang baguhin ang kanilang pag-isip mula sa isang panahon kung saan lahat ay pinaplano, inaasahan at kontrolado na nakatuon sa kausayan, tungo sa isang panahon kung saan maaring mangyari ang anumang mga bagay sa anumang oras, isang panahon kung saan dapat nating asahan ang di inaasahan, ika pa niya. Ang pahayag tungkol sa pagsasanay ng digmaan ay nagkasabay din sa mga kamakailan lamang na binabalita mula sa Bundeswehr ng Alemanya na naglalarawan ng mga senaryo buwan-buwan sa isang posibleng digmaan sa Russia. Sinabi ni Boris Pistorius, ang ministro ng depensa ng Alemanya, na maaring atakihin ng Russia ang mga bansa ng NATO sa loob ng isang dekada. Inaasahan ng aming mga eksperto ang isang yugto ng 5 hanggang 8 taon kung saan ito ay mangyayari, kung saan ito ay maaring maging posible, ani Pistorius sa Germany na pahayagan. Idinagdag niya na ang digmaan ng Moscow sa Ukraine at ang mga banta sa Baltic State ay hindi dapat baliwalain. Isang bagay ang tiyak, kinakaharap natin ang isang sitwasyong militar na banta sa Europa na hindi nangyari sa loob ng 30 years. Nakikita natin ito sa pamagitan ng atake ng Russia sa Ukraine. Naririnig natin ang mga banta mula sa Kremlin halos araw-araw. Kamakailan, laban sa ating mga kaibigan sa Baltic, anya. Noong Enero 16 at 17, iniulat ng Poland at ng Baltic States ang hindi pangkaraniwang antas ng interference sa GPS na may ulat mula sa Institute for Study of War na naghihinalang kasangkot ang Russian electronic warfare systems sa Kaliningrad. Mga kaibigan, matindi ang pahayag na ito na dapat nating asahan ang hindi inaasahan, ngunit meron tayong pag-asa at maasahan natin ito, ang pag-asa ng pagdating ng ating Panginoong Diyos sa pangalawa. Ang tanong ay, handa ka na ba kaibigan sa kanyang muling pagparito? Ito ay isang mensahe sa huling henerasyon. At kung tatanungin ko kayong mga tao sa huling henerasyon kung gaano pa katagal ang ating ilalagi sa mundong ito, Mateo 24 verse 36 to 39, tungkol sa araw o oras ng aking pagbabalik, walang nakakalam ito, kahit ang mga anghel sa langit o ako mismo na anak ng Diyos. Ang Ama lang ang nakakalam nito. Kung ano ang mga ginawa ng mga tao noong kapanahon ni Noe, ay ganoon din ang gagawin ng mga tao sa pagdating ko na anak ng tao. Ang passage na ito o scripture ay isang bagay na naggagrab ng aking atensyon, na tayo ay patungo na sa huling kapanahunan, ang pagdating ng anak ng tao, ang ating Panginoong Hesus. Dahil sa paglipas ng panahon, tayo ay papalapit naman sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Kung ating ipagpapatuloy ang binabanggit sa Mateo 24 verse 36 to 39. Sa verse 38, ng mga araw na iyon bago bumaha, ang mga tao ay nagsisikain, nagiinuman at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Wala silang kaalam-alam sa mangyayari hanggang sa dumating ang baha at nalunod silang lahat. Ganyan din ang mangyayari sa pagdating ko na anak ng tao. Aking pagnaalala, napaka-normal na mga pangyayari ang mga nangyayari noon sa panahon ni Noe. At ito rin ang nakikita ko sa ating kapanahunan ngayon.
na ang mga tao ay gumagawa ng mga normal na mga bagay katulad na lamang ng pag-inom, pag-aasawa at mga bagay na tila baga wala ng katapusan, na hindi sumasagi sa kaisipan man lang ng tao na parating na ang ating Panginoong Diyos. Wala namang masama sa mga bagay na ito, ngunit nawawala ang ating atensyon sa totoong layunin natin sa mundong ito, ang ihanda ang ating mga sarili sa malapit ng pagdating ng ating Panginoong Diyos. Kaya naman nais ng ating Panginoong Diyos na bago tayo mamatay ay ihanda natin ang ating mga sarili sa kanyang paghuhukom, dahil lahat ay huhukman ng ating Panginoon base sa kanyang ginawa, base sa kanyang mga layunin sa mundong ito. Kaya naman nais ng ating Panginoon na ipaalala sa atin na ang mga ini-enjoy nating katanyagan, ini-enjoy nating pananalapi, ang mga kalayawan na sobrang nagpapabulag sa atin, ay hilingin natin ito sa ating Panginoong Diyos na makita natin ang tunay mong layunin, at ito ay maihanda ang ating mga sarili sa malapit ng pagdating ng ating Panginoong Diyos. Dahil sa panahon ni Noe, sila ay naging bulag sa totoong nilang layunin sa mundong ito. Sila ay nasilaw sa katanyagan, kapangyarihan at mga kagustuhang laman sa mundong ibabaw. Ngunit sila ay napiligro nito. Hindi nila nakita ang kaligtasan. Hindi nila pinaniwalaan na totoo na magkakaroon ng baha, at sila ay napahamak. At ito ay nangyayari rin sa panahon natin ngayon, na katulad ng binabanggit sa Mateo 24 verse 36 to 39. Na katulad sa panahon ni Noe, yun din ang nangyayari ngayon, mga kaibigan. Ang mga tao ay pinapatigas nila ang kanilang mga puso at hindi pinaniniwalaan na darating ang paghuhukom. Nahuhukman ng ating Panginoon kung sino ang makapunta sa langit at kung sino ang papunta sa impyerno. Na-enjoy natin ang mga bagay ng pananalapi, kapangyarihan at kagustuhang laman, ngunit nakakalimutan natin na tayo ay patungo sa paghuhukom ng ating Panginoong Diyos. Ngunit ito ang good news. Ang ating Panginoon ay ginawa niyang priority ang pagliligtas sa iyo sa pamagitan ng kanyang paghahayag ng kanyang pag-ibig sa iyo sa krus ng Kalbaryo. At ninanais niya na maging priority mo ang hanapin ang buhay na walang hanggan. Hanapin ang iyong tagapagligtas na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Nais niya na magkaroon ng mas malalim na relasyon sa iyo at maniwala ka na siya lamang ang makapagbibigay ng buhay na walang hanggan. At ninanais niya na talikuran natin ang ating mga kasalanan at makipagtipan tayo sa kanyang mga plano para sa atin. Humiling tayo sa ating Panginoong Diyos na i-direct ang ating mga mata, i-direct ang ating buhay patungo sa buhay na maghahayag ng kadakilaan ng ating Panginoong Hesus. Ituon mo ang iyong buhay. Ang mga baluktot mong gawain ay gawin mong tama, at nawa ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang maghari sa iyong puso mula ngayon at magpakailanpaman. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood.